Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano o ano ang problema ng mga negosyong bar or club. Tulad na lang ng Urban QC mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang problema ng mga negosyong bar or club mga kanegosyo? Tulad na lang ng Urban QC. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back nung nag-aral ako ng college sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo. Mahilig din ako mag-inom nung college ako, kasama yung mga tropa ko, mga kaibigan ko nung college. Mahilig din kaming gumimik mga kanegosyo, kasi malapit lang kami sa Tomas Morato. Yan, lagi kami dyan. Malapit lang din kami sa Katipunan. Kung hindi kami nasa Tomas Morato, nasa Katipunan or Eastwood. Pero madalas kami sa Tomas Morato or Timog. Bihira lang kami napupunta sa BGC, Poblacion, Makati, kasi out of way medyo malayo sa lugar namin, kasi nagbo-boarding house lang kami malapit sa school namin. So sobrang lapit sa amin yung Tomas Morato at Katipunan, Eastwood na rin. Na-realize ko wala pa akong experience nito sa pagninegosyo pero napapansin ko yung pinagigimikan namin lagi, yearly na lang nagpapalit ng pangalan, yearly nagpapalit ng may-ari, yearly nalulugi yung negosyo. Pero pinagtataka ko, kapag gumigimi kami, lagi talagang sobrang puno yung customer, bumabaha ng alak. Yung tipong hindi papasok sa isip mo na malulugi tong negosyong ganito, kasi sobrang lakas, yung pila sa labas sobrang dami. Hindi OA ito mga kanegosyo Ito yung experience ko talaga. And after a year, malulugi yung negosyong bar. Papalit na naman ng pangalan, bagong may-ari na naman. After a year, ganun ulit, nalugi na naman yung pumalit. Habang nagkakaroon ako ng experience sa pagninegosyo, unti-unti ko nang naiintindihan kung bakit nalulugi ang negosyong bar or club. Sa bar na negosyo, mga kanegosyo, 3 araw ka lang talaga kumikita sa isang linggo. 12 days sa isang buwan. Ibig sabihin, mga kanegosyo, 18 days ka lugi. May binabayaran kang renta. Kung nakapwesto ka sa Tomas Morato, ang mahal ng renta mo dyan, mga kanegosyo. Monthly mo dyan, yung iba, hindi ko sure nasa 500 to 1M or 200 to 500,000 per month. Lalo na yung mga BGC na rent, Poblacion, Katipunan, ang laki ng renta dyan per month mga kanegosyo. Bukod pa doon, hindi ka pa nag-open, may 1 year contract ka sa kanila, 1 month advance, 3 months deposit, hindi mo pa pwedeng ma-refund yun. Kung nagsisimula ka magnegosyo ng bar or club, wala ka pang brand tulad ng Urban, eventually per 6 months mo yan, lugi ka pa, kasi nangangapa ka pa dyan Tapos may mga kalaban ka pang ibang bar na matagal na sa eksena, so automatic yung mga customer doon na sila sa kilala nila, kasi binibuild mo pa lang yung branding mo dyan tsaka marketing mo dyan. So yung bulsa mo sa pagninegosyo sa bar or club dapat malalim. Kaya kung ako yung may pera at ako yung bibigyan ng puhunan na ganyang kalaki, milyon ang puhunan dyan mga kanegosyo. Ang gagawin ko negosyo hindi bar or club. Ako magsusupply ng ice cube sa lahat ng bar sa Tomas Morato. Naka-focus in one lang ako. Pwede ko pang i-scale up sa distribution business model na purified para hindi sasakit yung parang Mr. Prissy. Hindi sasakit yung tiyan ng mga customer ko.
Tas nasa community pa ako ng mayaman, may pera. Doon ako tunay nakikita mga kanegosyo. Hindi sa pag-open ng bar or club. Or kung mag-open man ako ng bar or club, gagayahin ko yung Paddy's Point or Chill Top. Ipapa-franchise ko rin yung negosyo ko tulad ng ginawa nila. Mga kanegosyo, maraming pinagtatawanan yung mga gimikan na Paddy's Point. Mga Bisaya daw pumupunta, ang pangit daw ng tugtog. Lahat na ng negative pwede nyong sabihin sa Paddy's Point. Pero hanggang ngayon, 2025, meron pa ring Paddy's Point mga kanegosyo. Anong pinagkaiba niyan sa mga sikat na bar na nagsara na or club na nagsara na? Sila hanggang ngayon namamayagpag pa rin. Ini-scale up nung may-ari ng Paddy's Point sa franchising business model yung negosyo nila. Yung silo nga mga kanegosyo, pwede nang ipa-franchise nung may-ari. Before pandemic pa lang namamayagpag na yung silo. Hanggang ngayon namamayagpag pa rin sila. Nagtataka ako ba't hindi pinapa-franchise nung may-ari yung silo. Dun siya tunay nakikita mga kanegosyo. Pag in-scale up mo sa level 2 business model yung negosyo mo. Tulad na lang, para sa akin, tulad na lang ng Paddy's Point. Para sa akin, mas matalino pa rin yung may-ari ng Paddy's Point kaysa sa may-ari ng silo. Pagtawanan nyo man yung Paddy's Point, mas mautak naman yung may-ari ng Paddy's Point. Kasi na-scale up niya yung negosyo niya sa franchising business model. Kumikita na siya hindi sa pagbebenta ng alak, sa franchising fee, mga kanegosyo. Kaya kung ikaw magsisimula kang magnegosyo, focus in one, ice tube lang, scale up sa distribution business model, scale up sa level 2 business model, gayahin mo yung ginawa ng Paddy's. Ipa-franchise to, hanapin ng community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment pa naman sa baba, lagay mo Urban QC, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.